Sigurado akong naranasan nyo na to. May dumating na verification code sa text. Saklit lang itong lumabas sa itaas na screen, tapos baklang navala. Dahil hindi mo nakita ang numero, kailangan mo pang buksan ulit yung Messages app, kabisaduhin ang numero, at pabalik-balik sa app na pinaglaloginan mo. Minsan, sa sobrang tagal, nag-expire pa yung verification time kaya ulit ka na naman sa simula. Ang toto, lahat tayo ay nakakaranas nga nitong abala. Pero alam nyo ba, sa isang beses na pag-set up lang ng feature na ituturo ko ngayon, sa tuwing makatanggap ka ng verification code, automatic na itong lalabas sa itaas ng keyboard mo. Isang pindot mo lang, automatic na itong may lalagay sa input box. Hindi mo na kailangang makopy, hindi na kailangang magsaulong numero, at hindi na kailangang magpalipat-lipat ng screen. Kapag nasubukan nyo ito, mararamdaman nyo agad kung gaano ito kaginhawa. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ay set up ang automatic na pag-input ng verification code. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong bagay. Una, kung paano i-on ang automatic input feature. Pangalawa, kung ano ang dapat gawin kapag hindi ito gumagana. At pangatlo, isang karagdagang paraan para mas madaling makopi ang verification code mula sa text. Para sa mga laging nababagalan sa pag-input ng verification code, panoorin nyo ito hanggang dulo. Isang beses lang i-set up, pero habang buhay na ang ginhawa. Unang bahagi. Paano ay set up ang automatic na pag-input ng verification code? Mayroong isang feature kung saan kapag nakatanggap ka ang verification code sa text, automatic na itong lilitaw sa screen mo. Isang tap mo lang, diretso na ito sa input box. Dati, iba ang tawag dito, pero ngayon, nagbago na ang pangalan at lokasyon nito sa settings. Sige, simulan na nating i-set up. Ang ipapakita ko ay based sa One UI 2 Jutitika. Una, iswipe pababa ang screen ng inyong phone. Sa kanang itas, pindutin ang gear icon o settings. Pagkatapos, mag-scroll pababa at hanapin ang security and privacy at pindutin ito. Sa bandang ibaba ng screen, makikita nyo ang Other Privacy Settings. Pindutin ito. Sa loob nito, makikita ninyo ang Personal Data Intelligence. Ito ang feature na gagamitin natin. Ayon nyo lang ito at tapos na ang setup. Ngayon, ipapakita ko kung paano ito gumagana. Halimbawa, kapag kailangan mong mag-verify ng iyong identity sa isang app, magpapadala ito ng verification code sa text. Diba? Automatic na lilitaw ang numerong iyon sa itaas ng keyboard mo. Isang tap mo lang, automatic na itong papasok sa input box. Hindi mo na kailangang sauluhin ang numero o dumaan sa abalangyang copy at paste. Hindi mo na rin kailangang buksan pa ang Messages app. Napakadali, di ba? Ang maganda sa feature na ito ay isang beses mo lang kailangang i-set up at patuloy mo na itong magagamit. Pero may ilang bagay din kayong dapat tandaan. Una, hindi ito gumagana sa lahat ng apps. Gumagana ito ng maayos sa mga banking app o shopping app tulad ng GCash, Maya, Shopee o Lazada. Pero maaaring may ilang apps na hindi ito suportado. At pangalawa, pinakamahusay, itong gumagana kapag Samsung Keyboard at Samsung Messages app ang gamit mo. Kung gumagamit ka ng ibang keyboard app, baka hindi ito automatic na lumabas. Tandaan din na depende sa version ng iyong device o software update, maaring iba ang pangalan o lokasyon ng menu. Ngayon, para sa mapagkakataong hindi, gumana ang feature na ito. Ituturo ko naman kung paano madaling kopyahin at i-paste ang verification code mula mismo sa text message. Ikalawang bahagi. Paano kopyahin at i-paste ang verification code? Naranasan niyo na ba na kahit nakaset up na ang automatic input, may mga app pa rin kung saan hindi ito lumalabas? Dahil iba-iba ang pakakagawa ng mga app, magandang malaman kung paano kopyahin ang verification code mula sa text para mas madali ang buhay. Ngayon, ituturo ko kung paano ito gawin mula mismo sa notification bar nang hindi binubuksan ang Messages app. Sige, ay set up na natin. Ay swipe pababa ang screen at pindutin ang settings icon. Ngayon, hanapin ang notifications at pindutin ito. Pagkatapos, ay tap ang notification pop-up style. May dalawang pagpipilian dito, brief at detail. Kailangan nating piliin ang detail para lumabas ng mayos ang copy button. Yun lang, tapos na. Ngayon, subukan nating tumanggap ng verification code. Kapag nag-request kang kode mula sa isang app, darating ang text, di ba? Pansinin nyo na ang notification ay medyo mas mahaba na at sa ilalim nito,
Makikita nyo na may copy button? Pindutin ang copy button na iyon at masasabi na sa clipboard mo ang code. Bumalik ka sa app, ay long press ang input field at lalabas ang paste button. Pindutin mo ito at may lalagay na ang kinopya mong numero. Napakadali, di ba? Lalo na itong kapakipakinabang kapag dumating ang code pero nawala agad sa screen o kapag tinatamad kang buksan ang Messages app o kung hindi mo matandaan ang nga numero. Makakatipid kang oras at maiwasan ang pagkakamali. Pero bukod sa verification codes, marami pa tayong madalas ay type sa ating mga smartphone tulad ng address, account number o mga pagbati. Sa susunod na bahagi, ituturo ko ang isang napakagandang feature kung saan pwede kang mag-register ngang magalas mong gamiting salita para sa 2 letra lang, automatic na itong lalabas. Ikatlong bahagi, gumawa na text shortcut para sa madalas gamiting salita. Hindi lang verification codes ang paulit-ulit na iting tinatype. Nariyan ang salamat po, ang address ng bahay natin, ang GCash number natin, o pakilagay na lang po sa gate. Nakakapagod i-type ang maito ng paulit-ulit, at minsan, nakakamali pa tayo. Pero alam niyo ba, pwede nating i-register ang maito bilang shortcut. Sa susunod, ilang letra lang ang itatype mo, at buong-buo na itong lalabas. Halimbawa, pag-type mo ang SP, lalabas na ang salamat po. Ito ang paraan para i-set up ang text shortcut sa iyong Galaxy smartphone. Una, pumunta sa settings, tapos itap ang general management. Piliin ang Samsung keyboard settings, at sa bandang gitna, pindutin ang text shortcuts. Para magdagdag ng madalas gamiting pangungusap, pindutin ang Add button, plus sa kanang itaas. Sa field na shortcut, ilagay ang maikling salita, halimbawa, other. Sa expanded phrase, ilagay ang buong pangungusap. Halimbawa, 123, Rizal Street, Bergi, San Juan, Quezon City. Kapag tapos na, pindutin ang sa. Ngayon, sa messenger o sa text, ay type mo lang ang other at lalabas sa itaas ng keyboard ang buong address mo. Pindutin mo lang ito para may lagay. Mga halimbawa ng pwedeng gamitin, Espe, salamat po, Nyenen, good night, ingat, GCash. Is greater than GCash 0917. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Other is greater than 123 Rizal Street, Bergi, San Juan, Quezon City. Pwede mong ilagay ang lahat ng madalas mong sabihin para mas madali mong matandaan. Pero, may ilang paalala. Iwasan ang masobrang pangkaraniwang letra tulad ng O at bilang shortcut dahil palagi itong lalabas at baka makagulo pa. Siguraduhin ding madali mong matatandaan ang shortcut mo. Para sa mga personal na impormasyon tulad ng address o account number, siguraduhin mong may lock screen security ang iyong phone. Ika-4 na bahagi, pekpin ng mahahalagang mensahe. At para sa huli, ito ay isang feature na dapat nyo ring malaman. Para sa mga laging naghahanap ng mahahalagang text message at pagod na sa kakascroll pababa. Anong oras nga ulit yung appointment sa doktor? Nasaan na yung tracking number ng in-order ko sa Lazada? May solusyon diyan. Sa isang beses na pakpin, ang mensaheng iyon ay palaging mananatili sa pinakataas, kaya madali mo itong mabubuksan anumang oras. Buksan ang Messages app. Hanapin ang conversation na gusto mong i-pin. Pindutin ito ng matagal, long press. Sa mga menu na lalabas sa ibaba, hanapin ang 3 tuldok, more, at pindutin ito. May lalabas na isa pang menu. Sa pinakataas, pindutin ang pin. Tapos na. Ngayon, ang mensaheng iyon ay palaging nasa pinakataas ang iyong inbox. Hindi mo na kailangang hanapin pa. Kung gusto mo namang i-unpin, pareho lang ang proseso. Ay long press ulit ang message, pindutin ang 3 tuldok, at piliin ang unpin. Napakagandang gamitin nito para sa mga appointment sa ospital, address na ipinadala ng kaibigan, o mga detalye ng delivery na kailangan mong balikan. Ngayon, mas madali nang mag-input ng verification code, mas mabilis nang mag-tip ng madalas gamiting salita, at mas madali nang mahanap ang mahahalagang mensahe. Sigurado akong mas magiging komportable na kayo sa paggamit NK inyong smartphone. Kumusta ang mga tips natin ngayon? Kung nasundan nyo ang bawat hakbang, siguradong mas magiging madali at mabilis na ang paggamit nyo ng inyong phone. Kung natuto kayo ng bago, huwag kalimutang i-share ito sa inyong nga kaibigan at pamilya.
Sana'y nakatulong ito sa inyo. Hanggang sa muli. At makaroon kayo ng magandang araw.